Ito na ang inaabangan ng karamihan, ang laban na one versus everybody. Punong-puno ng aksyon ang kabanatang ito mga kops, kaya sa mga nabitin sa nakaraang kabanata 11, siguradong masisiyahan ka ngayon. Subalit, sa isang yugto ng aking pagbabasa, natigilan ako, napanganga sa pagkamangha. Ang kabanata 11, na puno ng mga kidlat na tumama sa katawan ng Flying General, at ang kabanata 12, kung saan nakatali ang kanyang buong katawan, ay naglalaman pala ng mga reference tungkol sa laban ng Flying General sa Ragnarok. Alam kong matagal ka nang naghihintay, kaya teren at simulan na natin. What's up mga kops, Manga Moto nagbabalik. The Legend of Lubo Kabanata 12, The Dragon vs. the Kegay. Sa umpisa ng kwento, sinigaw ng ubod ng lakas ni Dong Suo na tatalunan niya si Lubo. Dagdag pa niya, tanging ang pinakamalakas lamang ang karapat-dapat na mamuno at magtuklas ng bagong mundo. Subalit, wala ni Katiting na interes ang tinatawag na Flying General sa mga sinasabi ni Dong Suo. Sa kanyang palagay, kung ang pakikipaglaban kay Dong Suo ang magpapawala ng kanyang pagkabagot, mas mainam iyon. Sa kanyang pangungusap, tumawa lamang si Dong Suo at biglang may tinawag. Inihayag niya na mahigit na 50 taon na ang nakalipas mula noong sila'y nagkasunduan. Sa eksena na ito, na may kahalong napakaangas na entrada, ipinakita ang buong samahan ni Dong Suo. Ang pagbibigay diin nila sa panel na ito ay talaga namang napakaangas talaga. Para kay Sin, kahit ang pinakamalakas na horseman ng China ay hindi sapat para maging kalaban nila. Pagpapatuloy niya, patayin na nila si Lubo. Reklamo naman ni Nab na siya ay natutulog. Para kay Nergal, kukunin niya ang pinakamagandang parte ng buto ng Flying General. Napasabi naman si Ishtar na may naririnig siyang chismis tungkol kay Lubo. Mukhang mahilig rin pala si Ishtar sa chismis, mga kops. Sa tingin naman ni EA, napaka-solid ng katawan ni Lubo kaya napaisip ito kung papatayin na ba nila ang Flying General. Kahit na naririnig na ni Lubo ang pinagsasabi ng kanyang mga kalaban, tahimik lang itong nakatingin sa kanilang lahat. Sa panel na ito, ay lalahad kung bakit naging mahusay na pinuno si Dong Suo sa kanyang rehiyon. Paano nga ba siya naging pinuno ng kapatagan sa isang iglap? Bilang mga hunters ng digmaan at mga taga-kitil ng Imperial Court, ang 7 vessels ng urok na sumusunod kay Dong Suo ay walang ibang napiling gawin kundi pasukin ang kadiliman. Babalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan makikita ang kasiyahan sa mukha ng dalawang magkatunggali. Napansin agad ni Shamash ang ngiti sa mukha ng kanilang kalaban, at sinabi ni Sin na ito ay mas delikado. Sino nga ba ang mag-aakala na sa simpleng ngiti ni Lubo, magkakaroon ng takot sa kanila? Nagsabay-sabay silang lumusob, ngunit nanatiling nakatayo at naghihintay ang Flying General. Biglang tumalon pa atras si Ishtar at nagpalipad ng mga palaso, ngunit sa isang mabilis na galaw ng Flying General, agad na nadurog ang mga palaso. Mabilis na tinarget ni Nergal ang sibat ni Lubo para hindi ito makaatake o makadepensa. Sinubukan ni Nergal na hilahin ang sibat, ngunit hindi niya ito magawa. Walang ekspresyon sa mukha ang ipinakita ng Flying General, sabay pihit paitaas ng kanyang sibat. Nakita natin na si Nergal ay biglang lumipad paitaas sa simpleng pihit lang ni Lubo. Nagulat ang mga kasama ni Nergal sa kahusayan ng kanilang kalaban. Agad na nakuha ni Nergal ang balanse ng kanyang katawan upang hindi siya maampes sa poste. Gusto sana ni Lubo na hilahin muli ang kanyang sibat, ngunit biglang nataman na ng mga palaso ni Ishtar ang kamay niya. Nawala sa focus si Lubo at tuluyan nang nakuha ni Nergal ang sibat. Agad nilang sinundan ito ng isa pang atake, na nagresulta sa pagkakatali ng buong katawan ng Flying General. Sa isang yugto ng aking pagbabasa, natigilan ako, napanganga sa pagkamangha. Ang kabanata 11, na puno ng mga kidlat na tumama sa katawan ni Lubo, at ang kabanata 12, kung saan nakatali ang katawan ni Lubo, ay naglalaman pala ng mga reference tungkol sa laban ng Flying General sa Ragnarok. Napagtanto ko na ang mga kidlat sa kabanata 11, ay kumakatawan kay Thor, habang ang pagkakabigkis ng katawan ni Lubo sa kabanata 12, ay sumasagisag sa kanyang astig na entrada sa arena. Hindi ko maipaliwanag ang aking paghanga sa kung paano nila naipahayag ang mga impormasyong ito, ang galing talaga ng kanilang nagawa. Ito'y hindi lamang isang kwento, kundi isang obra maestra na nagbibigay ng malalim na kahulugan sa bawat pangyayari. Saglit lang mga kops, mahilig ka ba sa anime figures pero kapos ang budget? I-like at i-follow muna ang page ni Will of DK Anime Figures PH. Makakabili ka dito ng abot kayang anime figures na gusto mo sa murang halaga. May mga promo rin po dito at kapag nanood ka sa live, maaari kang makakuha ng mga giveaway. Napakabait at madaling kausap ng may-ari ng page na ito. Salamat!
Sorry na agad, balik na tayo sa kwento. Sa pagpapatuloy ng kabanata, isang biglaang atake ang ginawa ni EA mula sa itaas, na may layuning patamaan sa ulo ang kanilang kalaban na si Lubo. Sa kanyang kumpiyansa, naniniwala si EA na hindi makakawala si Lubo dahil sa special na Kegay steel na ginamit nila upang itali ang kanilang kalaban. Habang bumubulusok si EA patungong ibaba, patuloy niyang inaasinta ang ulo ng Flying General. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nasira ni Lubo ang Kegay steel na itinali sa kanyang katawan. Agad niyang nahawakan ang talim ng sandata at hinayla ito papalapit, na nagresulta sa pagkakahawak ni Lubo sa mukha ni EA. Sa kabila ng pagsisikap ni EA na makawala, hindi niya magawa ito. Sa gigil ni Lubo, sa isang iglap lamang, binali niya ang leeg ni EA na sinundan ng malakas na tunog ng pagkabali ng buto, isang senyales na wala na itong buhay. Ibinalibag ni Lubo ang katawan ni EA, at bumwelo ito na nagresulta sa pagkasira ng buong Kegay steel na itinali sa kanyang katawan na para bang tissue lang ang ginamit na pangbalot sa katawan ng tinaguriang Flying General. Nagulantang ang buong grupo ni Dong Suo, hindi nila inaasahan na sa isang iglap, wala na ang kanilang kasama. At sa huling panel ng bakbakang ito, makikita na nakangiti lang si Lubo, sabay na pagdurog sa sandata ni EA sa harap ng lahat. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking kagulatan sa lahat, na nagpapatunay na hindi dapat baliwalain ang kakayahan ng isang Lubo Fengxian. Malilipat ang eksena kay Wu Qiong, ipapahayag niya sa atin ang dahilan kung bakit wala siya sa digmaan sa Hulao Pass, kung saan naganap ang laban nina Sun Jianwentai at Lubo. Hindi natin siya nakita sa digmaan dahil naina si Dong Suo sa kakulitan ni Wu Qiong, kaya tinodas siya ng Demon God, na nagresulta sa kanyang pagkawala sa mga sumunod na kabanata. Ngunit sa kabila ng mga pangyayaring ito, hindi pinagsisisihan ni Wu Qiong ang kanyang pagsuporta kay Dong Suo. Sa kanyang puso, alam niya na tama ang kanyang ginawa. Sa mga walang ideya kung saang lugar napunta si Wu Qiong ngayon, mga kops, nasa Valhalla na po siya, alangya ka talaga Wu Qiong. Saglit lang mga kops, kung alin po ang may mas mataas na boto sa Jack the Ripper Case Files Kabanata 16 at Shinsegumi Requiem Kabanata 10, iyon ang uunahin ko. Parehas matindi ang laman ng mga kabanatang iyan, mga kops. Kung si Lubo ay lumalaban na sa 7, si Jack naman ay lalaban sa 5. Samantalang ang Shinsengumi, nagkaisa ang tatlong naglalakasang mga grupo at pumunta sa lugar ng Demon ng Ezo. Ang tatlong grupo na nagsama-sama ay sina Sasaki Tadasaburo, Serizawa Kamo, at ang huling pinakamabagsik na si Isami Kondo. Huwag kalimutan bumoto, mga kops, para mauna ang paborito mong manga. Salamat. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina Christian De Jesus, John Mark Guangco, Baker Coblog, Patpat, Ace Rinka, Ednel Cebalino. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat.